Dito ka muna sa kwarto. Mataas ang lagnat mo, 39. Kaya kailangan mo ang lubusang pahinga. Dadalhan na lang kita rito ng pagkain. Bili ni Alice habang hawak ang thermometer. Mainit ang buong katawan ni Samantha. Pagkatapos niyang mag-almusal ay uminom siya ng gamot sa lagnat. Giniginaw siya at 2 kumot ang nasa kanyang katawan para siya ay pagpawisan. Sa loob ng mansyon ay hinahanap siya ni Cassie. Si Inday ang napagtanungan nito. Nasaan si Samantha? Tanong nito. May trangkaso ho siya at nasa servants quarter. Baka naman sinat lang para ipahinga na niya agad. 39 ho ang lagnat. Tumalikod na si Cassie. Nang dumating ang tanghali ay si Inday ang nagdala ng pagkain sa silid ng Donya. At tulad ng inaasahan ay tinanong nito si Samantha. Bakit hindi si Samantha ang naghatid ng pagkain? May trangkaso ho siya. Ang kawawang bata. Kailangan niya ng pahinga. Huwag niyo siyang pagtatrabahuhin hanggat hindi pa siya gumagaling na mabuti. Oho. Nang dumating ang tanghali ay dinalhan naman ang pagkain ni Alice ang dalaga. Higupin mo itong sabaw ng nilaga habang mainit. Makakabuti ito para pagpawisan ka ng husto. Sabi nito. Sinunod ng dalaga ang lahat ng sinasabi ng tiyahin. Kinabukasan ay bumaba ang kanyang lagnat, sinat na lang. Tiya, magtatrabaho na ho ako. Sabi niya. Huwag muna, magpahinga ka pa. Nakakatakot kung mabibinat ka, mas lalong mahirap. Dumito ka muna. Hindi na nagpilit pa ang dalaga. Malapit na ang exams at kailangan niyang mag-review. Inabot niya ang libro sa katabing mesa. Umupo siya sa kama at nagsimulang mag-aral. Sa mansyon ay abalang-abala sina Alice sa kanilang mga trabaho. Lumilibot na naman si Cassie at muli ay hindi niya nakita si Samantha. Hindi pa ba magaling si Samantha? Tanong niya nang makita si Inday na naglilinis. Mayroon pa hong sinat. Hindi ba niya alam na nagtatrabaho siya rito at sinusweldohan? Galit na sabi ni Cassie sabay talikod. Binitawan ni Samantha ang pagbabasa. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Hindi pa nga siya lubusang magaling. Ibinalik niya ang libro sa mesa. Hihiga na sana siya nang biglang mabuksan ang pinto. Hoy babae, bumangon ka riyan. Sapat na ang 1 araw na ikaw ay magpahinga. Lalo kang magkakasakit kung magbababad ka sa kama. At huwag ninyong abusuhin ang kabaitan ng aking biyanan. Paninermo ni Cassie sa kanya sabay talikod at lumabas ng silid. Hindi naman agad nakahuma si Samantha sa mga sinabi ni Cassie. Kahit nahihilo ay bumangon siya, nagbihis siya at lumabas ng silid. Nakita niya na naghihintay si Cassie. Lumabas sila ng servants quarter at tumuloy sa mansyon. Nakita sila ni Inday na naglilinis nang pumasok sila sa isang silid. Ikaw ang mamamlansya, Samantha. Sabi ni Cassie sa kabinalingan ng planchadora. Maraming labahin kaya tulungan mo ang labandera na malabhan lahat ang mga damit at mga kurtina. Lumabas na ng kwarto si Cassie. Wala namang konsiderasyon si ma'am. Bakit kanya pagpaplansyahin may sakit ka pa? Sabi ng planchadora. Hayaan mo na. Sa tema ng kanyang mga salita ay hindi tayo dapat nagkakasakit. Dahil binabayaran nila ang serbisyo natin. Pero kahit na, dapat. Sige na. Putol pa ng dalaga sa iba pa nitong sasabihin. Baka bumalik iyon at ikaw naman ang mapag-initan. Ako nang bahala rito. Lumabas na nga ito. Nakita ni Samantha ang tambak na mga plantsahin. Pakiramdam niya ay lalo siyang nahilo. Sinimulan na niya ang kanyang trabaho. Naalala naman ni Alice ang pamangkin. Iniwan muna niya ang ginagawa para tignan ito. Nang pumasok siya sa kanilang silid ay hindi niya ito nakita. Wala ito sa paligid ng servants quarter. Lumabas siya at wala rin ito sa labas. Pumasok siya ng mansyon. Nakita niya si Inday. Nakita mo ba si Samantha? Tanong niya. Nakita ko sila ni ma'am na pumasok sa silid ng palantsahin. Sagot ni Inday. Patuloy si Samantha sa pagpaplansya. Kahit nahihilo na siya ay tuloy pa rin siya sa ginagawa hanggang sa mabilis na pinuntahan ni Alice ang pamangkin sa silid. At pagpasok niya rito ay nagulat siya nang makita si Samantha na nakahandusay sa sahig. Samantha! Sigaw niya saka mabilis itong nilapitan. Papunta naman ang planchadora ng mga sandaling iyon sa silid at nagulat din siya sa nadatnan. Dali-dali nitong ini-off ang plancha at baka kung ano pa ang mangyari. Dali, tulungan mo kong buhatin siya, sabi ni Alice. Binuhat nila si Samantha at dinala sa servants quarter. Pumasok sila ng silid at inihiga ang dalaga sa kama. Bantayan mo siya.
Tatawag ako sa doktor para itanong ko ano ang nararapat na gawin, sabi ni Alice. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng malay si Samantha. Magpahinga ka na at kakausapin ko lang si Ma'am Cassie sa kanyang ginawa. Huwag na ho, Tia. Siya ang umaabuso. Hindi ako manghihinayang naiwan ang bilang ito dahil sa kanyang ugaling hindi makatao. Iniwan na ni Alice ang dalaga at pinuntahan si Cassie. Nakita niya ito sa sala. Maaari ko ho ba kayong makausap? Tanong ni Alice. Maupo ka. Ano yon? Tanong ni Cassie na hindi pa alam ang nangyari kay Samantha. Hindi na upo si Alice. Una ay gusto kong malaman ninyo na nabinat si Samantha. Pangalawa, nang mamasukan ako rito ay sinabi sa akin ni Sir Joseph na ako ang responsable sa mga trabaho rito. At ako rin ang bahala sa aking mga kasama rito sa villa sa kanilang mga obligasyon. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay hindi nangyayari. Minasama mo ba ang pag-uutos ko kay Samantha na magtrabaho? Ipagpatawad ninyo, pero hindi ninyo dapat siya pinagtrabaho dahil siya ay may sakit. Ang alam ko ay mayroon na lamang siyang sinat at nakita kong maraming damit na lalabhan, kaya ko siya pinagplantsa. Tao rin kami at nararapat na magpahinga. Lalo na kung may karamdaman. Bukod dito, ako ang higit na nakakaalam kung ano ang dapat na gawin sa ganyang mga bagay. Siguro ho naman, sa loob ng mahabang panahon na ipinagtrabaho namin dito, ay wala naman kayong naging reklamo dahil nagagampanan naman namin ang aming mga gawain dito sa villa. Napatayo si Cassie. Pakiramdam niya ay nainsulto siya sa mga sinabi ni Alice. Dapat mong malaman na ako ay amo rin at maaari kitang palayasin dito anumang oras. Galit at may pananakot na sabi ni Cassie. Hindi ko ho kailanman nalilimutan na kayo ang asawa ni Sir Joseph at magagawa ninyo ang inyong nais. Sabihin ninyo sa inyong asawa na kung hindi na kami kailangan dito ni Samantha at anumang oras ay aalis kami. Sige ho, pasensya na kayo sa aking pangiistorbo. Sabi ni Alice na tumalikod. Nasasabik naman si Doña Maria na makita si Samantha. Gusto rin niya na makita ang kalagayan nito. Lumabas siya ng silid. Papunta na siya sa servants' quarter nang marinig niyang may nag-uusap sa sala. Pumunta siya rito at nakita niya sina Cassie at Alice. Kumubli siya at napakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Hindi agad siya nakaalis sa pinagkukublihan kaya hindi siya nakita ni Alice. Papunta na si Cassie sa kanyang silid nang makita niya ang biyanan. Matagal na ba kayo riyan, Mama? Kinakabahan niyang tanong. Oo, at narinig ko ang inyong pag-uusap ni Alice at sa tingin ko ay may katwiran siya. Bakit hindi mo na lang sila pabayaan? Hindi lamang sila mahalaga dahil sa mga trabaho na kanilang ginagawa rito. Mahalaga rin ang kanilang concern at loyalty sa ating pamilya. Bukod dito, matagal din ang naging serbisyo ni Alice sa aking panganay na anak at hindi ko papayagan na umalis sila ni Samantha. Dahil lamang sa isang hindi pagkakaintindihan. Mariing sabi ng matanda na tumalikod. Hindi nakahuma si Cassie sa sinabi ng biyanan. Gusto tuloy niyang isipin na mahal nga nito si Samantha at itinatanong niya sa sarili kung ano ang dahilan. Lola Maria, mahinang sabi at halos pabulong na wika ni Samantha nang makita ang Donya. Kumusta ka na, Iha? Nakangiting tanong ng matanda na nakaupo sa kama. Hindi masabi ng dalaga na hindi mabuti, kaya ngumiti na lamang siya. Salamat ho at nakarating kayo rito, sabi niya. Hindi yata ako sanay na hindi ka nakikita at 2 araw na ito, kaya nagpunta na ako rito para makita ka. Sabi ng matanda na napatingin sa kabibe at sa shell na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ang mga ito. Bakit ho? Nabigyan din ako ng ganito ng dati naming driver. Pero nabasag ito ni Jerd noong ito ay maliit pa at nasa kalikutan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makita nila ang isang bisitang dumating. Rafael? Hindi makapaniwalang bigkas ng dalaga. Hindi nagpupunta roon ang binata ng alanganing araw, kaya nagulat siya sa pagdating nito. Tinawagan ako ng iyong tiya Alice at sinabing may sakit ka raw, kaya nagpaalam muna ako kay Tiyo Simeon para magpunta rito at dalawin ka. Naalala ni Samantha na ipakilala sa isa't isa sina Doña Maria at Rafael. Naikukwento na rin ng dalaga si Rafael sa Doña at alam rin ito na magkasintahan sila. Dumating naman si Alice na may dalang merienda sa Doña. Dinala ko na ho ang merienda ninyo rito. Inilapag ni Alice ang tray sa mesa. Bigyan mo rin ng merienda si Rafael, sabi ng Doña.
No, thank you ho. Kakatapos ko lang, sabi ng binata. Siya nga ho pala Doña Maria, ang tiyo Simeon ni Rafaela yung dati ninyong driver. Naalalang sabi ni Alice. Inilapag ng matanda ang baso ng gatas sa tray pagkatapos niya itong maubos. Napatingin siya ng matagal sa binata at may naalala siya. Kumusta na si Simeon? Naging working student siya noon habang nagtatrabaho rito at isa rin siyang matalino at masipag na tao. Natupad na ho ang kanyang pangarap at isa na siyang matagumpay na negosyante. May sarili na siyang construction company, sabi ni Rafael. Natutuwa ako na marinig ang bagay na yan. Bigyan mo ko ng calling card kung mayroon kang dala ngayon, iho. Sabi ng Donya. Mayroon ho. Sabi ni Rafael na kinuha ang wallet sa bulsa ng kanyang pantalon. Kinuha ang isang calling card saka inabot sa Donya. Tumayo na ang matanda. Maiiwan ko na muna kayo, sabi nito. Papaano Rafael? Maiiwan ka na muna rito, sabi rin ni Alice. Oo, hindi rin ho naman ako gaanong magtatagal, sagot naman ng binata. Ang pagdalaw ng Donya at ni Rafael ay nagbigay ng lakas at kasiyahan kay Samantha para siya ay lubusang gumaling. Nakapasok na rin siya sa paaralan at wala naman siyang naging problema sa kanyang mga aralin. Natuwa ang Donya ng isang araw ay puntahan siya sa silid ni Joseph. Hinihintay ko talaga ang pagpunta mo rito sa aking silid dahil may mahalaga tayong pag-uusapan, sabi ng Donya. Ayokong may mahalata ang sino man, kaya hinintay ko ang iyong pagkukusa na puntahan ako rito. Anong mahalagang bagay ang inyong sinasabi, Mama? Nagtatakang tanong ni Joseph. Alam ko na kung nasaan si Simeon, ang dati nating driver na ating hinahanap. Nasaan siya, Mama? Sabik na tanong ni Joseph. Narito lang siya sa Maynila at isa na siyang matagumpay na negosyante. Paano ninyo ito nalaman? Pamangkin niya si Rafael na nobyo ni Samantha. Baka may alam siya kay Beth. Iyon ang ating aalamin. Pupuntahan natin siya sa kanyang opisina at marami akong gustong malaman sa kanya. Inilihim ng mag-ina ang gagawin nilang pakikipagkita kay Simeon sa kanilang mga kasambahay ng sumunod na araw. Sinabi nilang pupunta sila sa doktor. Bakit hindi si Samantha ang isinama ni Doña Maria? Nagtatakang tanong ng kusinera. Baka naman nagpresenta si Sir Joseph na siya naman ang makasama ng kanyang ina sa doktor. Dapat naman dahil siya ang anak. Ang saad ng labandera. Lihim namang natuwa si Cassie sa nangyari. Gusto niyang lumayo talaga ang loob ng matanda kay Samantha. Nakita niyang nakahawak ito sa isang kamay ni Joseph habang papasok sa mansyon. Agad niya itong nilapitan. Kamusta na ho kayo? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Mabuting mabuti ako, iha. Baka sa mukha ng Donya ang kasiyahan. Inakala ni Samantha na maganda ang resulta ng ginawang check-up ng doktor. Salamat naman ho. Nagkatinginan ng Donya at si Joseph. Malugod nilang tiningnan ng dalaga. Samahan mo na ako sa aking silid, Samantha, sabi ng Donya. Nagpunta na ang dalawa sa silid at si Joseph ay sa master's bedroom. Nakita niya ang asawa na nasa harap ng tokador. Kamusta na si Mama? Tanong ni Cassie. Mabuti naman, sagot ni Joseph habang nagpapalit ng damit. Nilingon ni Cassie ang asawa. Ang ibig kong sabihin, ano ang sabi ng doktor? Iyon ba? Sabi ni Joseph na humarap sa asawa. Sabi ng doktor ay mabuti ang kondisyon ng katawan ni Mama. Tumingin na uli sa salamin si Cassie at itinuloy ang pagbabrush ng kanyang buhok. Nakita niya sa salamin ang paghiga ng asawa sa kama. Ang pagsalikom ng dalawa nitong kamay sa itaas ng kanyang ulo, pagpikit at pagngiti. Nagtataka siya sa nakitang kilos at ekspresyon ng mukha ng asawa. Maganda pa naman ang kanilang lambingan sa gabi, kahit medyo nababawasan na ito sa kanilang pagtanda. At ang tingin niya sa asawa ay para itong nai-in-love. Sino ba ang iniisip mo? Tanong niya. Parang hindi siya narinig ni Joseph, kaya binitawan niya ang hawak na brush. Tumayo siya at tinabihan ito sa kama. Joseph! Dumilat ang mga mata ni Joseph. Bakit? Tanong nito. Ano ba ang ini-imagine mo? Ini-imagine? Takang tanong ng asawa. Tingin ko ay para kang may ini-imagine na may kasama kang ibang babae. Ngumiti si Joseph. Alam niyang numero unong selosa ang asawa. Sino ba ang babaeng maaring ma-imagine ko na kasama ko kundi ikaw? Sabi nito na niyakap ang asawa. Nakangiting yumakap na rin si Cassie sa asawa. Ngunit ibang babae ang nasa isip ni Joseph.
Ang babae ay mula sa malayong probinsya na walang iba kundi ang ina ni Samantha. Naisip niya itong muli nang makipagkita sila ni Doña Maria kay Simeon, ang dati nilang driver, at ang ipinagtapat nito ay naging dahilan para balikan niya ang mga alaala ng babaeng dapat niyang napakasalan. Nakahanda na ang lahat sa nalalapit na 75th birthday ni Doña Maria. Nagpadala sila ng imbitasyon sa mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala ng lahat ng miyembro ng pamilya. Magiging isa itong grand celebration at reunion. Dumating na si Arnold at ang pamilya nito. Tumuloy sila sa dati nilang bahay na pinatingnan nila sa isang caretaker dahil gusto nilang subukan ng manirahan sa Amerika habang nag-aaral ang kanilang anak. Pinaghahandaan na ring mabuti ng Donya ang nalalapit niyang kaarawan. Nag-iingat siya na huwag magkasakit dahil sinabi ng doktor na masama ang pagkakaroon niya ng madalas na sipon. Nitong huli ay nagkakaroon na siya ng sintomas ng diabetes. May mga pagkain na sobrang ipinagbabawal sa kanya, katulad ng sobrang matatamis. Pinasalubungan siya ng isang magandang damit ng asawa ni Arnold na kanyang isusuot sa kanyang kaarawan. Sina Samantha at Alice pati na rin ang kanilang kasama ay bumili rin ng bagong damit na kanilang isusuot. Pati sila ay nasisiyahan sa pagsapit ng kaarawan ng matanda. Maagang gumising si Doña Maria nang dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Masiglang masigla siya na ikinamangha ng labis ng kanyang mga kasambahay. Dati na nila itong nakikitang masigla, ngunit iba ang araw na ito. Para naman sa Donya, isang napaka-espesyal ng araw na ito ang kanyang kaarawan. Masayang masaya siya dahil sa isang bagay na mangyayari ngayong araw na ito. Alam niyang mabibigla ang lahat sa isang sorpresa na kanyang ihahayag. Pagkatapos lamang ng tanghalian ay dumating na si Arnold, ang asawa at anak nilang si Junior. Sinalubong sila ni na Joseph at Cassie. Si Mama, tanong nito. Nasa kanyang silid, sagot ni Joseph. Babatiin ko lamang siya. Sabi ni Arnold na tumalikod para puntahan ang ina sa silid nito nang makasalubong niya si Alice. Kumusta ka na? Mabuti naman po, sagot ni Alice. Minsan ay nag-long distance ako rito at si Mama ang nakausap ko. Sinabi niya na kasama mo raw ang iyong pamangkin na nagtatrabaho rito na si Samantha. Nang sumunod na tawag ko ay nalaman ko na nag-aaral na siya. Pinag-aaral po siya ng inyong mama. Maraming magagandang kwento si Mama tungkol sa kanya. At dahil doon ay nagkaroon tuloy ako ng paghahangad na makita siya sa sandaling makapunta ako rito sa villa. At gusto kong makita na siya ngayon. Sige ho, naikwento ko na rin ho kayo kay Samantha. At alam kong matutuwa siya na makita kayo. Tayo na ho sa komedor. Sa komedor ay nakita nila ang dalaga na nag-aayos ng mga pinggan at kubyertos na gagamitin. Nilapitan nila ito. Samantha, gusto kong makilala mo si Sir Arnold, ang panganay na anak ni Doña Maria. Ikinagagalak ko ho kayong makilala, sabi ng dalaga. Tiningnan ng mabuti ni Arnold ang dalaga. Pagkaraan ay nginitian niya ito. Tama ang sinabi ni Mama, isa kang maganda at mukhang mabait na babae. Hindi nakakibo si Samantha sa narinig. Nagpaalam na si Arnold at pinuntahan na ang ina. Nakita niya itong nakahiga pero hindi naman ito tulog. Happy birthday, Ma. Bati nito na hinalikan sa noo ang anak. Nakita mo na ba si Samantha? Tanong ng matanda. Oho, at naniniwala ako sa sinabi ng dati ninyong driver. Sino pa ba ang nakakaalam ng tungkol sa bagay na ito, Mama? Wala na, maliban sa iyo dahil kapatid ka ni Joseph. Nabanggit na rin sa akin ni Joseph ang tungkol sa babaeng yun na kanyang nagugustuhan. Maganda ang pagkakalarawan niya dito. Katulad din ang pagkakalarawan ninyo kay Samantha sa akin sa telepono noong magkausap tayo. Totoo naman ang sinabi ko at maaaring totoo ang sinabi ni Joseph dahil napatunayan ko ito kay Samantha sa pagkakatira niya rito sa villa. Ano ang pakiramdam ninyo ngayong nalaman niyo na ang lahat? Maligayang maligaya ako. Sadya sigurong binigay ng Diyos na makarating dito si Samantha para ipabatid sa atin ang buong katotohanan ng kanyang tunay na pagkatao. Kung tatawagin na ako ng Panginoon ay wala na akong aalalahanin. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan, Mama. Nasabi ko lang naman ang bagay na gusto kong sabihin. Ngayong nabatid ko na ang lahat tungkol kay Samantha. Nagpaalam na si Arnold sa ina at bumalik sa sala. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Kimboy at Olivia, si Kathy at Lance, gayon din si Glyza at Jared. Tinutulungan rin ni Ali si Samantha sa pag-aayos. Pinaganda niya ng husto ang dalaga.
Medyo kinapalan pa niya ang make-up nito. Binigyan uli ng donya ng pera ang dalaga para ipambili ng mas mahal at magandang damit at sapatos na gagamitin niya sa okasyong ito. Sinabi rin ng matanda sa dalaga na may naghihintay na sorpresa para sa lahat, lalo't higit sa kanya. Ano kaya ang sorpresa na sinasabi ni Lola Maria ngayong gabi? Naalalang tanong ng dalaga na nakatingin kay Alice sa salamin. Abangan ang susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.